Tinapis niya ang puso ng Diyos. Naging kaibigan siya ng Panginoon, naging malapit po siya. Alam mo kung bakit? Sapagkat siya po'y palasamba sa Panginoon. But bakit dumating ang punto na naghirap ang kanyang espiritu? Bago dito sa verse 10, create me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Pansin natin, mga kaibigan ko po sa Panginoon, tingnan mo po, mayroon po ako na mga inihanda, mga piragadline eh. Ano po? Ang tanong po ay ganito. Next po, sir. Para mabilis tayo. Ayan. Next. What does losing God's presence? Ano po ang ibig sabihin po yan, mga kaibigan ko po? Sabi po nila na, what does losing God's presence means ay to be out of God's presence, to no longer have His spiritual fellowship. Ano po? Ang blessing over our lives or lives. Ano po? Napansin na po natin, mga kaibigan ko po sa Panginoon, napaka-importante sa usan na tao na kapag ang presensya ada, pag wala ay to be out of God's presence. Naalala mo sa Biblia, yung mga Israelites, na kapag sila ay nagtutulda, naiwan po nila ang sikay na glory. Sino po yung well-known sa sikay na glory? Na kapag nagkakasalang Israel, nag-disapart ang sikay na glory, nalarga. Kapag nalarga ang sikay na glory, sa bawat mga war, sa bawat mga digman, sa bawat mga suffering, sa bawat mga problema, even sa financial sa Israel, sila po ay nadidikit. Natatalo po sila. Kaya ano? Wara and glory. Wara and presence ni Lord. Tama? Na ang pinaka-importante sa katalan na di mawara ang presence ni Lord. Kasi kapag mawara ang presensya sa Diyos, to be out of God's presence, ano nangyayari? Tuloy ko tayo, sir. Ano pa nangyayari? It means we have a forbidden any intimate communion with Him and can no longer experience the comfort. Yun po yung nangyayari. Di natin na-experience ang comfort. Direction. Nakaimon ka na si tao na naglalakawan sa kalsada na waray sa sarili? Nakaimon ka na si tan? Di mara kung tikain siya. Pag mangutanap, tikain ka, ang bukong tikain na. Tama po ba ako? Isa sa mga dili maupay sa labang paglilingkod sa Diyos once ang presence ni Lord ay nag-dinis apart sa naton, di natin ma-experience ang comfort. Kaya sapagkat ang naton komunyon ay dili maupay. Ano pa? Purpose. And power that comes from His Spirit dwelling richly with us. Napansinin po natin, mga kaibigan ko po sa Panginoon, mawara na ang mga butang dito sa babaw sa kalibutan, yung mga temporal things. Ano lang mawara ang Diyos? Bago sa Luke chapter 9, hindi ako nagkakamali yung verse 25, hindi ako nagkakamali, no? Makamtan mo man ang buong mundo, kung mawawala ang Diyos sa buhay mo, is useless. Napapalutang naman sin diamond, sin gold, mga silver, mga mamahaling mga bato sa balat ng lupa, kung ang Diyos waray sa ato, waray kakwintang buhay po natin.
na ang pinakamapalad ang daming kwarta. Dili na mapalad dito nakapagtapos ka sa mga degree. Ang pinakamapalad yung ka-Diyos. Yung ka-relationship sa Kanya na maupay. Ang pinakamapalad sa matanan na tao na nabubuhay sa balat ng lupa, yung mga tao na matibay ang komunyon, matibay ang kanyang intimate relationship sa Diyos. Yan po yung mga tao na mapalad. Hindi yan mapalad. Yes, kailangan mo natin ng mga temporal things, but dapat dirida, gina-idolize nato. Dito natong gindu-Diyos ang atong kinabuhi. Mas importante gyapon ang Diyos. Kasi kapag yung ka-Diyos, provided lahat ng Panginoon, kaya sa Diyos magimalasim kinabuhi. At kaya sa Diyos na i-sustain na kapag sugod sini, ano nangyayari? Exert? Lonely boy. Lonely girl. Malungkot ang buhay. Kaya na ano? Wala man ang Diyos. Tama? Si David, tinuladang ginto ang mayroon. Si David. Pero nang maramdaman niya nag-disappoint ang Espiritu sa Diyos, no? Hindi siya nang hinayang sa kanyang mga gold. Hinanap pa rin niya ang Diyos. Ang importante sa kanya, hindi ang kanyang mga ginto. Ang importante sa kanya, ang Diyos na ito. Kaya ano, magiging malungkot ang buhay kung wala ang Diyos. Hindi ka makatawa. Nagpapakita ka lang na strong ka, but deep inside, very lonely girl ka. Nagpapakita ka lang, sister, na medyo kuwang ka, pero sa ungol, dami mong mga wounded, same kasing-kasing, sugatan ka. Kaya nga nasusugatan ka. Because ang presence ni Lord nagdidis apart sa atong paglilingkod. Tama ako? Si Pastor, dapat pala nga simpang Yeso. Bira lang nga nakalisip pang Yeso. Dark. Ano ba? Ano ba ka? Magsulang na rin ka ba? Miserable! Miserable ang dalagan sa aton kinabuhi. Ang pamilya, sila nagway, si lalaki, si babae, pero may nagbubuntukay. Ano? Pag waray limit, si lalaki na ko po, waray upay ang mag-asawa, waray upay ang pamilya. Ano po? Miserable ang kinabuhi. Ay talaga miserable ang kinabuhi sa tao kapag ang presence ni Lord wala sa ato. Kaya nga tanang puros biyaya sa nating kinabuhi. Dispraising. Tama? Para ka ba ang pinakamatindi na nangyayari sa tao kapag naagi ka sa mga depression. Depression to suicidal spirit. Kung nakakaimod ka, kung nakakabati ka, kung nakakabalita ka, na may mga tao na nagpakabatay, ang cause ay depression. Na hindi nakakayanan. Nung sa na-estudyante sa Katarman, nagpakamatay. 100% na nag-expect ang kanya kaganak na mapaso sa plaza, sa stage. Ubus na mga estudyante, kaya ang kanyang ngara sa kanya nakuwaray katatawagi. Lumapit sa advisor, Sir, nano kay na ako na kay waray, wara mo batuha, nahuman na ang graduation, wala hindi ka maarambam. Kaya anak, diri graduate, kaya nasulot. Pero kada adlaw, nagikan sa balay.
Bago sa kanganak kayo uli sa balay hanggat di ka nag-graduate, hindi mo sa bata tungkol sa kahiyan, hindi siya makauli, hindi mo niya nagpakamatay sa sobra na depression. Ano? Kaya may problema nga natin mga anak. Ayaw na pagdakdak ka. Mali kasi Jaworski. Dako na nga niya ang problema, gindadakdakan mo pa. Mabat ka nila, nagbigti sa puno ng kamatis. Tama, kung maray na pagka-graduate, siguro, napakatalino mo talaga. Maray ka pagka-graduate, grabe ka, mahala ka sa akin. Sana. Tama, ano? Ayaw na pagdakdak ka, kahit problemado na nga, nadakdakan mo pa. Naku po, basta mabal ka nala. Naglangoy, tingkan sa lawang, ngadto sa rawis, nga kalimara maglangoy. Ayan, naimod ako ng tiyan. Yes. Tama, palapakan natin si Lord. Next book. The biblical example of losing God's presence. Sino po? Life of Samson. Tama ko? Ano nangyari ni Samson? Tingnan mo mga aral na makukuha natin. Sino na buhay ni Samson. Ang kanyang commitment sa Diyos, sa kanyang nanay, o sa kanyang magulang na ginarito niya na magkamayada sila, mag-asawa, sinanak, at ginhatag si Samson. Naming ang pinakamatinding example sa Biblia na ang kasunduan nila sa Diyos na huwag puputulin ang buhok. Diri po sa buhok ang anointing ni Samson. Kung bakit matindi po ang pagkilos ng Diyos sa kanila dahil yung agreement ng Diyos at sa magulang hindi napuputol. Mga pala mo, nangako ka sa Panginoon ng tingkang na tinatawag ka sa Diyos na bago mo mamatay man sa diri, maglilingkod ak sa iyo. Tama? Nangako ka sa Ginoo? Ay pa nangako, waray na. Ano, ang dahay na sa ilan na. Ang dami ng mga promises. Ano po? Bakit umabot ang punto na si Samson na napaka-powerful, napaka-anointed, dumating ang punto na nawara si Samson. Ano ang naging dahilan? Sapagkat ang ipinagbabawal sa kanila, sinuway ni Samson. Si Delilah, hindi siya kaanib sa kanilang lahi. Iba po siya. Bago san kagana kayo daw sito na pag-aasawa ko na ano kay ang Diyos yung pasamihin mo. Basta mag-asawa na. Ay nagsitong na babae kay dito maupay. Kailangan kong kukuha ang kalahi mo. Waray pamati. Inistoryahan sa mga kaaway ni Samson si Delilah adi kwarta. Sobra, hanapon ng sekreto kung ano ang sekreto niya. Limpak-limpak na kwarta ginhatag kay Delilah para la alamin kung nano ang lakas ni Samson. Una, nagbuwa si Samson. Waray pakadalian mga kaaway. Ikadua, nagwotro. Ikatulo, nagwotro. Bago ni Delilah, di ka nga rin mag-amin, break na kit. Diba? Yan kay mahuhusay si Delilah nang hinayang si Samson. Mahuhusay mo nga talaga, no? Iirikot, ano? Wala, sige, susugaran ko na alam ko sikrito. Ano yung sikrito mo? Oo. Ano ako ng sikrito? Di kang bata pa, pero pa ito nasa sayara yung sikrito.
kapag inutod ng mga pagala. Yung sukad gaya ni Delilah at mga kalaban, maghanda kang. Bakit inila ang panahon kay Samson? Pagsugara na habang si Samson, kinaturog sa hita ni Delilah. Hita ko dito. Yes! Habang ginpapakaturog ni Delilah, si Samson, may nanggunting na daradara si Delilah, gingunting ang buhok hanggang sa umiksi ang buhok ni Samson. Pagtawagin ni Delilah sa kanyang mga kalaban, then wala na siya kusog. Maalam ka ba kung ano nangyari kay Samson? Sabi sa Biblia, binulag si Samson, gindukit ang mata. Nagdiri ang kanyang mga kalaban na magpatuloy si Samson. Ano po? At ang sabi ng Biblia, inalipin si Samson ng kanyang mga kaaway. Ninian na kasi istorya na tigit nga ni mag-ingat, mas lalya na sa naton generation, matindi ng patindi yan na. Marang kabayanaan, nangyayari yan na, matindang deception. Parang kabay mo sa na pastor na anood na buwaon si Yahweh antes na ako. Anood na murderer ng Diyos. At ang explanation sa Genesis kay Eve at saka kay Adam, ibang interpretation. Dirito apple, dirito bunga. Ibang klase daw ang tingkaon ni Eva, kaya matindi yan na. Mga tagpo na simbahan, natadali. Be aware. Kaibigan ko po sa Panginoon. At ang nangyari kay Samson, gindokit ang mata. Ginalipin. Wala na nahimo si Samson sa kanyang ministry. Nagtanay siya ay tagapagtanggol sa Israel. Nawara si Samson. Inano? Kay pinakamatindi kapag mawara ang Diyos sa ato. Pinakamatindi kapag mawara ka sa Ginoo. Ang pinakamatindi kapag nag-decide ka, laodton mo ang iyong agreement, putulin mo yung commitment mo kay Lord. Yan ang pinakamatindi at pinakamali na desisyon na kapag yung agreement mo kay Lord, ginutod mo. Ginoo pa? Yes. Next, sir. Israel refusal to enter the promised land because of fear. Sa din po sa mga biblical example ang Israel. Kinano kay wala si Rahab pakasulod tungod sa takot. Tungod sa unbelief, hindi ko sila niniwala. Tama po ba ako? Sa paglilingkod natin, sa paglalakbay po natin, kailangan natin ng strong na paniniwala sa Diyos. Na hindi kumukupa sa aton paniniwala because of sin. Because of rebellion. Kaya hindi sila nakapasok sa promised land. Tama? Nanon resulta. 40 years of wandering in the wilderness. Pagalagala na sila sa ilang. Paikot-ikot na sila sa ilang. Sulod 50 anyos, kaibigan ko po sa Panginoon. Kaya tiyak ko nato na naton paglilingkod sa Diyos, nadirikit pagalagala. Tiyak ko nato na pitangatan makapasok sa mga pangako sa Diyos. Diri lang na paglilingkod na, importante na ka-worship pa, importante na kasamba, importante na kapagatin na
may tama sa harapan ng Panginoon. Pagtitiyak, ano po? Sa naton nakasini, sa naton paglilingkod sa Diyos, na mayroong direction, mayroong hahantungan. Hindi yung katulad ng Israel sa loob ng 40 years. Ano po? The first generation waray pakasulod sa promised land. Pag-alagala, nagkamatay nila sila sa ilang. Ano po? Kay nano nagkamatay sila. Even si Moises hindi nakapasok sa promised land. Tungkol sa nagkasala po siya. Tama po ba mo? Ibig sabihin, mga kaibigan ko po sa Panginoon, sa paglilingkod po natin sa Diyos, kailangan natin ng assurance. Tama? Naniniwala naman po ako na tayong lahat ay papunta sa promised land. Papunta sa mga pangako ng Panginoon. Tama po ba ako? Palakpakan natin si Lord. Next. Yan ang pamutana. The agony of divine abandonment. Tinan mo po mga kaibigan ko po sa Panginoon. Ang pinakamatindi na nakasinin nangyari kay Eve, tuging palaya siya sa Garden of Eden. Ang pinakamatindi na halimbawa sa Biblia, ano po? Ano sabi ng Genesis? Chapter 3 verse 8, nang dapit hapon na, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoong Yahweh, kaya't nagtago sila sa mga puno. Bakit nagtago? Nang sila po ay, hindi minsan nanutanan mga yot. Nano kay in-allowed sa Diyos na magkasala ang tao. Diba? Yan ang pangutana. Nano kay pinahintulutan ng Diyos na kinain ni Eva ang ipinagbabawal na bunga at kumain din si Adan. Alam mo kung bakit? Hindi na kailangan hadlangan ng Panginoon. Bakit, Pastor?